Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon kung paano lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914. Napag-aralan po natin na ang Iglesia ni Cristo ay natalikod sa pananampalataya at naging Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya iniutos ng Diyos na ang bayan niya ay lumabas sa Babylonia na tumutukoy sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pag-aaralan naman natin kung paano lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914. Ang Panginoong Hesus-Kristo rin ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito sa pamamagitan po ng katuparan ng kanyang mga paunang pahayag na nakasulat sa Biblia. Dumako tayo sa unang bilang. Ano ang katunayan na ang Panginoong Hesus-Kristo rin ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Basahin natin ang sagot. Hinulaan niya o meron siyang paunang pahayag na meron siyang ibang mga tupa na gagawin niyang isang kawan. Ayon mismo sa ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, meron siyang ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko, kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sa kasunod na bilang, anong ibig sabihin? Na ang ibang mga tupa ng ating Panginoong Kristo ay gagawin niyang isang kawan. Basahin natin ang sagot. Ang kawan ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya ang ibang mga tupa ay magiging isang Iglesia ni Cristo. Mababasa natin ang kahulugan ng kawan na iyan ang Iglesia ni Cristo. Mababasa natin yan sa Gawa 20:28 sa Lamsa Version. Kaya tinawag po ng Panginoong Hesus-Kristo ang kanyang ibang mga tupa na ibang mga tupa dahil hindi sila bahagi ng kawan o Iglesia ni Kristo noong si Kristo ay narito pa sa lupa. Subalit, ang kanyang ibang mga tupa na binabanggit niya sa kanyang paunang pahayag ay pinangakuan niya na gagawin din niyang isang kawan o isang iglesia ni Kristo. Sa kasunod na bilang, saan magmumula ang ibang mga tupa ni Kristo? Ang sagot, sila ang ikatlong grupo na tatawagin mula sa malayo. Ang mga natawag na sa unang iglesia ay ang dalawang grupo. Sila ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa paunang pahayag ng mga apostol, ang sabi ay sapagkat sa inyong pangako, yun ang mga Hudyo. At sa inyong mga anak, yun ang mga Hintil. Na bunga ng mga Hudyo sa kanilang mga pangangaral. At sa lahat ng nasa malayo, yun ang ikatlong grupo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Kaya, napag-aralan natin na ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay nagsimula at lumaganap una sa mga Hudyo. Sila ang naging unang bunga sa Iglesia nung narito pa si Kristo sa lupa. Sila ang mga unang natawag o naging kaanib sa Iglesia. Pagkatapos, ang sumunod ay ang mga Hintil naman.
Ibig sabihin, ng mga hintil, hindi sila lahing Hudyo. Subalit, nalaman natin sa ginawa nating pag-aaral na nang namatay ang mga apostol ay nagsimula na ang pagtalikod. Hanggang sa lubusang natalikod sa pananampalataya at naging Iglesia Katolika Apostolika Romana. Subalit, kung natalikod man ang unang Iglesia ni Kristo, ay meron pang ibang mga tupa ang Panginoong Kristo. Saan sila magmumula? Sa malayo, doon tatawagin sila ng Diyos. Sa ikaapat na bilang, alin kaya yung malayo na pagmumulan ng ibang mga tupa ni Kristo o ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae na gagawin din niyang isang kawan o iglesia ni Kristo? Ang sagot, ang ikatlong grupo o ang ibang mga tupa ni Kristo o ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae ay magmumula sa malayong silangan. Sa saling Ingles, Far East. Sa ikalimang bilang, aling bansa sa malayong silangan o Far East ang katuparan ng hula na pagmumula ng ibang mga tupa ni Kristo o ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae? Ang sagot, ang Pilipinas, ang bansa sa malayong silangan na kinatuparan ng hula. Ang dakong pagmumulan lang ba ng ibang mga tupa ng Panginoong Kristo ang hinulaan ng Biblia? Hindi po, kundi hinulaan din o may paunang pahayag tungkol sa panahon ng paglitaw o pagbangon ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Pag-aralan natin, kailan ang panahon ng paglitaw ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas ayon sa Biblia. Basahin natin ang sagot. Sa mga wakas ng lupa o sa panahong malapit na ang araw ng muling pagparito ni Kristo. Kailan ang paglitaw ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Ang sabi, sa mga wakas ng lupa. Nais lang namin ipapansin sa inyo na iba yung wakas ng lupa kaysa mga wakas. Yung wakas ng lupa, natural, end na yun. Wakas na ng mundo yun. Alin pa ang babangon pagkawakas na? Kaya ang termino, mga wakas ng lupa. Ends of the earth. Yan ang panahon ng paglitaw ng Iglesia ni Kristo sa malayong silangan sa bansang Pilipinas. Dumako tayo sa ikapitong bilang. Anong isa sa mga pangyayari na nagpapatunay o nagsimula na ang panahon ng mga wakas ng lupa? Ang sagot, ang unang digmaang pandaigdig na naganap noong Hulyo 27, 1914 na siya rin ang panahon ng paglitaw ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Nagkataon lang ba? Hindi yun. Yun ang nakasulat sa Biblia. Salita ng Diyos, nasa Biblia. Pag sinabi ng Diyos, matutupad. Kaya, ang Iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914, ang katuparan ng paunang pahayag ng Panginoong Kristo tungkol sa kanyang ibang mga tupa. Kung gayon, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito, ang kinikilala ng Panginoong Kristo na kanyang ibang mga tupa. Pag sinabi ng Panginoong Kristo, aking
mga tupa. Ibig sabihin, kay Kristo tayo sa ikawalong bilang. Sang-ayon sa hula o paunang pahayag o prophecy, ang Iglesia ni Kristo ba sa mga huling araw ay matatalikod din katulad ng nangyari sa Iglesia ni Kristo noong unang siglo? Ang sagot, basahin natin. Ito ay aabutan na ng panahon ng pag-aani o araw ng paghuhukom, kaya hindi na ito matatalikod pa sa tunay na pananampalataya. Ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, makakatulad ba ng Iglesia ni Kristo noong unang siglo na natalikod sa pananampalataya? Hindi po. Batay sa ating binasa, aabutan na ito ng araw ng paghuhukom sa kasunod na bilang. Subalit anong hinulaan ng Biblia na magaganap sa ikatlong grupo o sa Iglesia ni Kristo sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito, bagamat ito ay hindi matatalikod sa pananampalataya? Basahin natin ang sagot. Ang ikatlong bahagi, tayo yan, sinasampalatayan na nating tayo yan, ay magdaraan sa pagsubok gaya ng pagsubok sa ginto na pinararaan sa apoy. Subalit, pakikinggan ng Diyos ang kanilang pagtawag. Sa ikasampung bilang, alin pang hula ng Biblia o paunang pahayag na nakasulat sa Biblia ang nagpapatotoo na ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito ay hindi matatalikod sa pananampalataya, kundi mananatiling bayan ng Diyos hanggang sa pagdating ng araw ng kaligtasan? Basahin natin ang sagot. Ang bayan ng Diyos sa mga wakas ng lupa ay tatawaging banal na bayan. Ang tinubos ng Panginoon, hinanap, bayang hindi pinabayaan. Mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 ay ang katuparan ng hula ng Biblia tungkol sa mga anak ng Diyos na lalaki at babae sa mga huling araw na ito. Sa makatwid, ang iglesyang ito ay umiral sa ating panahon sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng nangyari sa loob ng iglesia mula nang lumitaw ito noong 1914 ay katuparan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasama ang maapoy na pagsubok na kasalukuyang kinakaharap ng bayan ng Diyos. Subalit, tandaan natin mga kapatid, nangako ang Diyos, hindi niya pababayaan ang iglesia. Ang katunayan, pagka nanalangin tayo, tumawag tayo sa Diyos, pakikinggan niya tayo. Yun ang katunayan. Hindi niya tayo pababayaan. Bakit niloob ng Diyos na mangyari ito sa iglesia? Bakit niloob ng Diyos na subukin ang ating pananampalataya? Sapagkat kailangan dalisayin ang ating pananampalataya para makita ng Diyos kung sino talaga yung tapat. At sa nangyaring ito sa iglesia, dapat lang na nangyari. Bakit? Para makita kung sino ang dalisay ang pananampalataya. Sinong mamamalaging tapat sa Diyos at sa kanyang mga salita. Mga kapatid, sa susunod nating pagsamba, pag-aaralan naman natin ang karapatan o kahalalan ng kapatid na Felix Manalo bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Bago tayo manalangin, ay basahin natin muli ang
paksa ng ating leksyon kung paano lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914. Tumayo kayo mga kapatid at mananalangin tayo. Panginoon namin Diyos, salamat ng marami sa iyo. Niloob mo matupad namin ang pinakamahalaga sa aming buhay, na ito ay ang purihin ka, patuloy na sambahin ang iyong pangalan. Nawa po nakapagdulot kami ng ibayong kalwalhatian sa iyong napakabanal na pangalan. Loobin mo pa, Ama, na matupad pa namin ang banal na tawag na ipinagkaloob mo sa amin. Inihiling namin patuloy mong ingatan, basbasan ang sambahayan ng iyong mga anak. Nawa po ang maghari sa amin ay ang iyong mga katotohanan. Dito kami lumakad. Ito ang aming ibuhay hanggang makarating kami sa aming kaligtasan. Panginoong Jesus, pangunahan mo po kami sa aming paglalakbay. Tulungan mo po ang iyong mga hinirang matapos naming karapat-dapat ang takbuhing inilagay sa aming harapan. Panginoon Diyos, darating ang wakas, sumasampalataya kami. Darating ang araw na ang lahat ng bagay ay darating sa kanyang katapusan. Nawa po, Ama, loobin mo. Makaharap kami sa iyo, sa iyong hukuman, karapat-dapat, magtamo ng kaligtasan. Patuloy mong pagpalain ng mga magulang, maging matatag sila sa kanilang pananampalataya. At ito naman ang maisalin nila sa lahat ng kanilang mga anak. Kawan mong mga kabataan, Ama, nawa po, ano man ang marating nila sa buhay na ito, huwag silang tatalikod sa iyo, patuloy nilang alalahanin na ikaw ang tunay na Diyos na gumagawa ng kabutihan sa kanila. Nananalig kami, Ama, patuloy mong kakasangkapanin ang aming mga pagsamba sa ikalalakas at ikatitibay namin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.